Nung panong yun, pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ng lupain ng Decapolis, dinala sa kanyang isang lalaking bingi at utal. At pinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Nilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa tenga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang pinamalita ito. Sila'y lubhang nagilalas. At ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakakarinig na ang mga bingi at nakakapagsalita na ang mga pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang maliit na bata. Very curious po siya. Nagtatanong po siya sa kanyang guro. Sabi po niya sa kanyang teacher, Teacher, bakit po kaya ang tao, dalawa ang tenga niya, isa lang po ang kanyang bibig? Bakit po kaya tayo ganyan ginawa ng Diyos? At sumagot po ang kanyang guro. Sabi niya, kaya dalawa yung ating tenga, isa lang ang ating bibig, kasi gusto ng Diyos, doble ang ating pakikinig. Pero sana, kalahati lang ang ating pagsasalita. O nga naman po, no, pakaisipin niyo, ang daming problema ngayon sa mundo, hindi dahil walang nagsasalita, kundi dahil nagkukulang tayo sa pakikinig. Amen? In today's gospel, we heard about Jesus healing a deaf and a mute man. Hindi lang po physical healing ang ginawa ng ating Panginoon. Jesus did a heart healing. At ang sabi ni Jesus, para gumaling, bumuti ang taong ito, Ephata. Ang ibig sabihin, mabuksan ka. Be opened. Hindi lang po tenga ang binuksan. Hindi lang po bibig ang nakapagsalita bumukas. Pati din po ang puso binuksan ng Panginoon. At baka ito rin naman ang himala na kailangan natin ngayon. Mga kapatid, unang-una, binubuksan ng Diyos ang ating mga tenga. Open your ears. Marami kasi sa atin may tenga, pero selective ang hearing nila. Di po ba? Buti pang chismis, agad nating naririnig kesa sa katotohanan. Di po ba? Bakit ang bilis mong makinig sa insulto ng ibang tao sa iyo, pero binabaliwala mo yung papuri na binibigay nila sa iyo? Naririnig natin ang ating sarili, ang ating mga pangangailangan, ang ating gusto. Pero kapag kagustuhan na ng Diyos, tila babingi tayo. Tanong po, kailan ka huling nakinig ng mabuti? Ikaw ba ay nakikinig para lang sumagot? O nakikinig ka talaga para umunawa? Yan po ang dahilan bakit madalas ang mga mag-asawa nagbabangayan, nagsasabong, nag-aaway. Kasi yung isa merong sinasabi, hindi marunong makinig yung isa. Madalas sa mag-asawa nag-aaway kasi hindi sila nag-uunawaan at nagkakaintindihan. Amen? Remember, my dear friends, listening is loving. Kapag mahal mo ang isang tao, pakikinggan mo siya ng mabuti. Hindi po ba? Minsan, ang asawa mo, hindi naman naghahanap yan ng solusyon. Gusto lang niyang marinig mo siya. Di po ba? Minsan, ang anak mo, hindi naman nangangailangan ng sermon eh.
Ang kailangan lang niya, yung presensya mo. Minsan si Lord, hindi naman tahimik, maingay lang talaga ang puso natin. Amen? Pero pangalawa, kapatid, hinahamon tayo, inaanyayahan tayo ng Diyos. Open your mouth in the right way. Okay lang naman po, buksan natin ang ating bibig, pero buksan natin sa tamang panahon. Buksan mo lang ang bibig mo kung tama ang iyong sasabihin. Amen? Napansin niyo po, after Jesus healed the man, nakapagsalita daw siya. Hindi lahat na nagsasalita ay nagpapagaling. Tandaan niyo po yan. Pero nakakasugat, nakakasakit ang kanilang sinasabi. Di po ba? Kaya bago ka magsalita, tandaan niyo po itong acronym na ito. Think. T-H-I-N-K. Meron pong ibig sabihin yan. Tandaan niyo po, itanong niyo sa iyong sarili. Bago kayo magsalita, think. Letter T. Is it true? Letter H. Is it helpful? Letter I. Is it inspiring? Letter N. Is it necessary? And letter K. Is it kind? Sana po, huwag niyong makalimutan. Bago ka magsalita, sabihin mo, tanungin mong sarili mo, totoo ba ang sasabihin ko? Makakatulong ba ang sasabihin ko sa iba? Makakapagpalakas ba ako ng loob ng iba? Ang aking bang sasabihin, kailangan bang sabihin? At ang aking bang sasabihin ay makakapagpabuti sa iba. Kung hindi po pasado dito sa 5 ito ang iyong sasabihin, mas magandang tumahimik ka na lang. Amen? Do not add to the noise pollution. Remember, I always say this, only open your mouth if what you're going to say is more beautiful than silence. Magsalita ka lang. Kung ang sasabihin mo, mas maganda pa kesa sa katahimikan. Kung wala ka ding sasabihing mabuti, tumahimik ka na lang. Amen? Isa pong magandang dasal. Sabihin niyo po araw-araw, Lord, put a guard on my mouth. Because once words are released, you can never take them back. Diba? Ang salita, sabi nila parang toothpaste. Ang toothpaste kapag nailabas mo, ang hirap nang ipasok, ibalik do sa lalagyanan. Ganyan din po sa mga salita natin. Minsan nagsisisi tayo, bakit ko ba nasabi yun? Kasi hindi natin pinag-iisipan ang ating sinasabi. Kasi nagsasalita tayo, hindi lang para makatulong. Nagsasalita tayo para patunayan natin na tayo'y tama. Di po ba? My dear friends, be gracious with your words. Because your words have a power over life and death. Pansinin niyo po, dahil lang sa mga salita natin, minsan, yan ang nagiging mitsa ng away, ng gera. But the good news is, through our words, you can also mend hearts. Through our words, you can also inspire minds. Through your words, you can strengthen other people. Amen? Third and last, open your heart to the Lord. Ito po ang pinakamahalaga. Ang tunay na pagkabingi ay hindi po nangyayari sa tenga. Bingi ang tao, hindi makarinig ang tao kasi sarado ang puso niya. Napansin niyo po, kapag nagsasalita yung kaaway mo, yung taong hindi mo gusto, wala ka maintindihan, di po ba? Hindi dahil barado ang tenga mo, pero binara mo na, sinara mo na ang puso mo sa Kanya. Baka sarado ka, kapatid, sa pagpapatawad. Baka sarado ka sa pagbabago. Baka sarado ka sa tawag ng Diyos sa iyo. Merong mga tao, ang tagal-tagal na, di na sila nagsisimba. Meron din mga tao, ang tagal na hanggang ngayon, di pa makapagpatawad. Patay na yung tao, ayaw pang patawarin. Meron mga tao, ayaw din magpakumbaba. At maraming mga tao, ayaw magbago. Amen?
Pero bakit meron mga tao na ganito? Kasi sila'y sarado, ayaw nilang magbukas sa Diyos. Kapag pinasukan ka kasi ng Diyos, hindi pwede na hindi ka magbago. Kapag pinasukan ka kasi ng Diyos, hindi ka pwedeng hindi gumalaw at gawin mo ang mabuti at tama. Amen? Remember this, my dear friends, God always knocks. And yet, it is us who should open the door for Him. Tayo lang naman na makakapagbukas ng puso natin sa Diyos. Hindi ipipilit ng Diyos ang kanyang sarili kung ayaw natin. Pero mabuting balita, hindi titigil ang Diyos sa pagpasok sa ating buhay. Magandang pagmunihan po ito. How is my heart? Kumusta na po ang puso nyo? Is it close or is it open? Tandaan niyo po ito, delikado po ang baradong puso. Di po ba? Nakakamatay. Minsan, meron pong isang matandang lalaki, nag-birthday po siya, 90 years old. Pero kung makikita niyo po ang muka ng matandang ito, pagka bata-bata, mukhang kasi senior pa lang po niya. At tinanong po siya ng kanyang mga apo ng mga nakakabata. Ano ba sikreto niya? Bakit yung mukha niya napakabata, napakasaya? Bakit mukha siyang palaging payapa? Sumagot po itong matanda, sabi niya, kasi palagi akong nakikinig sa Diyos. Kesa sa ingay, kesa sa gulo, kesa sa chismis. At di ba kapatid, ang mundo natin ngayon napakaingay. Sa social media pa lang, ang daming ingay. Ingay ng politika, ingay ng showbiz, ingay na personal na problema ng ibang tao. Ang problema ay maingay. Pero ang Diyos, tahimik, pero palagi siyang bumubulong. God often communicate to us. God always speaks to us in whispers. Makinig ka sa bulong ng Diyos. Kasi kung hindi ka makikinig sa kanyang bulong, sisigawan ka niya. Huwag mong hihintayin na sigawan ka ng Diyos bago ka makinig sa kanya. Because remember the saying that joys are the whispers of God, but pains are God shouting. Kapag nasasaktan ka, yan ang paninigaw ng Diyos. Bakit kanya sinisigawan? Kasi ang tagal-tagal na binubulungan ka niya, kinakausap ka niya, ayaw mo naman makinig sa kanya. Di po ba? Kaya kung gusto mong marinig ang Diyos, kapatid, huwag mo lang buksan ang iyong tenga. Buksan mo unang-una ang iyong puso, ang iyong loob sa Kanya. Amen? Dahil kapag ang puso mo ang nakikinig, mauunawaan mo ang lahat. My dear friends, maybe today, Jesus is touching your ears. Jesus is touching your tongue. Jesus is touching your heart. And Jesus is saying, Ephata, be open. So, open your ears to God, open your mouth to bless, and open your heart to love. At kapag ginawa po natin ito, mga kapatid, magiging mas malaya tayo. Magiging mas magaan ang ating nararamdaman. Magkakaroon tayo ng kapayapaan sa gitna ng gulo ng buhay at tayo makakaranas ng mas marami pang pagpapala ngayon hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ano ang nakasara sa iyo ngayon? Magandang pagmunihan yan. Baka sarado ang iyong tenga. May naririnig ka, pero hindi ka naman marunong umunawa. Baka sarado ang iyong bibig. Hindi ka makapagsalita tungkol sa nangyayaring di mabuti. O ikaw ay nananahimik. Hindi ka nagsasalita sa nakikita mong injustices. O baka naman sarado ang iyong puso sa iba dahil masyado kanilang nasaktan. Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos. Buksan ang ating tenga, ang ating bibig, ang ating puso. Dahil pag sarado ka, hindi mo matatanggap ang pagpapala ng Diyos. Amen? Bago ka rin magsalita, kailangan pakaisipin mo muna. Think. T-H-I-N-K. Is it truthful? Is it helpful?
Is it inspiring? Is it necessary? And is what you're going to say kind? Kapag pasado sa lahat ng yan, doon ka lang magsalita. Tandaan niyo po, sayang ang ating mga salita. May kapangyarihan ang ating mga salita. Kung paano ang Diyos, isang salita lang, ay nakagawa siya ng milagro. Huwag niyong sasayangin ang inyong mga salita. Kaya sa araw na ito, hilingin natin pagbubukas ng ating tenga, ng ating bibig, ng ating mga puso. Pero bago tayo magsalita, let us think. Mag-isip-isip tayo ng mabuti. Dahil mula din sa iyong pagsasalita, manggagaling ang iyong pagpapala. So may